Heto po, tulong po ng organisasyon namin para sa inyo. Sana po, makatulong ito ng malaki ngayong katatapos lang ng kalamidad. Ay nako, maraming salamat anak ha. Malaking bagay itong tulong nyo sa aming tribo. Ay nako, wala pong anuman. Ay siya nga pala, ano ang pangalan mo? At saka, parang ikaw ang pinakabata sa mga volunteer ng organisasyon nyo ah. Ako po si Damien. Tama po, ako po yung pinakabata. 17 pa lang po ako. Mga banyaga ba ang mga magulang mo? Russian po ang papa ko, Pinay naman po ang mama ko. At saka, dito na po ako lumaki sa Zambales. Ah, ako naman si Kudyaro, pinuno ng tribong ito. Alam mo, napakasaya ko na makilala ka. Napakabait mo at napakagaling. Ako rin po, Sir Kudyaro. Itay, nakabili na po ako ng gamot ninyo sa high blood. Heto po. Anak, pinapakilala ko sa'yo si Damien, isa sa mga volunteer ng Peace Camp. Damien, siya ang aking panghanay, si Mayumi. Nice to meet you, Mayumi. DJH Studios, inihahandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay na kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay. Mayaman man o mahirap, lahat ay may karapatang magmahal at mahalin. Pero may mga pagkakataon na ang pera at kayamanan ay siyang nagiging hadlang para makita ang iyong true love. Ang kasaysayan sa araw na ito ay pinamagatang Bilyonaryong Puso, naghintay kay Mayumi. Nice to meet you, Mayumi. Ako rin. Maraming salamat sa mga volunteer ng organisasyon ninyo. Marami kayong natutulungan tulad namin. Alam mo ba, Damien? Si Mayumi ang isa sa iilang Aita na nag-aaral ngayon sa eskwelahan. Isa rin siya sa pinakamatalino dito sa amin. Pangarap nga raw niya na maging abogado balang araw. Pareho pala tayo, Mayumi. Ako rin, pangarap kong maging abogado balang araw. Siya nga pala. Baka matulungan ninyo rin kami na magkaroon ng kuryente sa bawat kabahayan. Hindi kasi namin alam kung kanino lalapit. O sige, sasabihin ko sa org namin yung concern nyo para mailapit namin kayo sa mga electric companies at magkaroon na rin ng kuryente ang buong Sapang Buhaya. Salamat ulit, Damien ha! Pagpalain pa nawa kayo ng Panginoon! Ano anak, tulog na ba ang mga kapatid mo? Opo, Itay. Kayo po, hindi pa po kayo matutulog? Tatapatin na kita ha. Namumroblema ako kung paano ko kayo bubuhay magkakapatid. Wala na ang nanay mo para maging katuwang ko. At saka, maliit lang din ang kinikita ko sa trabaho eh. Gusto ninyo, Itay. Titigil na lang po ako sa pag-aaral para makapagtrabaho at makatulong sa pamilya natin. Kaso ayokong mahinto ka sa pag-aaral. Gusto kong maabot mo ang mga pangarap mo. Itay, maaabot ko rin naman po ang pangarap ko balang araw. Pero sa ngayon, kailangan ko po munang tumulong sa inyo. Para sa pamilya. Kung yan ang pasya mo, wala akong magagawa. Pero sakali Mayumi, ano naman ang papasukin mong trabaho? Damien! Handa na ang almusal mo! Sige po, Yaya Doray. Magsasapatos lang po ako. Tapos pupunta na ako sa dining room. Damien, mag-usap nga tayo. Oh, bakit po, Ma? May problema ba? Nakarating na sa akin ang mga grade mo. Bakit bumaba yun? Sa pagkakaalam ko po, nasa 91 pa rin naman ang average ko. Nasa 92 ka na nung last semester.
Bakit bumaba? Baka naman napapabayaan mo na yung pag-aaral mo nang dahil dyan sa social work mo. Hindi ka naman kumikita dyan, di ba? Ma, bata pa lang po ako. Alam niyo nang hilig kong mag-volunteer sa social work. Yun ang way ko para matanggal ang stress ko. Pero kung nakakaapekto na yan sa grades mo, dapat lang na tumigil ka na sa kalokohan mo. Hindi po yun kalokohan, Ma. Remember, may hinahabol kang standing sa school. Tandaan mo ha, ikaw ang susunod na CEO ng ating multi-billion-dollar company. May pinangangalagaan tayong reputasyon. We are number 1 for a reason! Okay, Ma. Pagbubutihan ko na lang po ngayong second sem. Huwag niyo na akong pagalitan. Siguraduhin mo lang, Damien. Ma'am Mildred, dumating na po yung bago nating kasambahay. Magandang umaga po, Ma'am Mildred. Damien? Ay, Sir Damien? Mayumi? Ikaw ang magiging bagong kasambahay namin? Laking mayaman si Damien. Nagmula sa angka ng mga bilyonaryo. Katunayan, siyang nakatakdang maging CEO ng kanilang kumpanya na may multi-billion-dollar assets. Pero sa kabila noon, ay nanatiling nakatapak sa lupa ang mga paa ni Damien. At iba siya noong una pa lang na nakatitig kay Mayumi. Teka, ilagay mo yung tubig sa bandaron. Ma'am, salinan ko na po ng juice ang baso ninyo. Sure. Kayo po, Sir Damien. Sige, Mayumi. Salamat, ha. Iwan mo na lang yung pitchel dito para makapaghapunan na rin kayo. Sige po, Sir. Ma'am, maghahapunan na rin po kami. Anyway, Damien, napapansin ko parang masaya ka nitong mga nagdaang araw. Care to share? Wala po, Ma. Masaya lang po talaga ako ngayon. Bakit kaya? Hulaan ko. Are you in love? Ang galing niyo talaga, Ma. Yes, I saw her. The one. To whom? Galing ba sa prominenteng pamilya? Oh, wait. Don't tell me nagkakamabutihan na kayo ng first daughter of the president? Sino po? Si Thalassa? Yung anak ni President Roswell Mori? Naku, hindi po siya, Ma. Although we are friends, napakabait ni Thalassa. At saka, katulad ko rin po siya. Mahilig sa social work. Ganun ba? Oh, sayang. Gusto ko pa naman siya para sa'yo. You know, anak siya ng presidente. Pero teka, hulaan ko. Baka naman si Angeline yan. Yung eredera ng mga Wilway ko. Naku, hindi po. Hindi nga po kami masyadong close nun. Eh sino ba kasi ang babae na yan? 3 pangalan pa ang pumapasok sa isipan ko ngayon. I'm sure wala po siya sa iniisip niyo. Basta, Ma. Secret muna sa ngayon. Hindi ko pa kasi siya nililigawan. Crush ko pa lang siya, Ma. Oh well, kung ayaw mong sabihin, di bahala ka. Papayagan kitang magka-girlfriend. Basta, hindi yan makakaapekto sa pag-aaral mo. At saka, make sure na galing sa prominenteng pamilya yan, ha? Bakit hindi ka sumasagot? Siguro sa tabi-tabi lang ng galing yung nililigawan mo, no? Nako, Damien, sinasabi ko sa'yo, tututulan ko yan. Ayun na naman kayo, Ma. Kung mai-in-love ka lang, doon na sa tamang babae. Yung makakatulong sa growth mo bilang future billionaire CEO. Tandaan mo yan, okay? Paano hindi ako gaganahan sa trabaho ko? Ang kisig kasi ng anak ng amo ko. Sino ba kasi ang hindi magkakagusto kay Sir Damien? Maputi siya, matipuno ang kanyang katawan. Mabait din siya. Iba sa mga mayayamang kilala ko. Ay naku, Mayumi. Nangangarap ka na naman. Hindi siya magkakagusto sa'yo. Maliit, maitim,
pandak at kulot pa ang buhok mo. Itigil mo yan, Mayumi. Aaminin ko, nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Pakiusap, huwag na niyo akong hayaang magmahal sa amo ko. Uy, Mayumi! Anong binubulong-bulong mo riyan? Ay, anak ng ipis! Seryoso? Ipis talaga? Ginulat niyo naman ako, Sir Damien. Wala akong magawa ngayon eh. Sem break kasi. Kaya ang boring. Hindi ka pa ba tapos maghugas ng pinggan dyan? Halika, tulungan na nga kita. Naku, sir, kaya ko na po ito. Salamat na lang po. Huwag ka nang mahiya. Tulungan na kita. At saka, marunong kaya ako ng mga gawaing bahay. Kaya huwag ka mag-alala. Naku, baka po makita po kayo ng mama ninyo at pagalitan pa ako. Mamaya pa ang balik ni Mama galing sa opisina. Teka, dito ako sa katabing lababo. Pakiabot nga nung sponge, pati na yung dishwashing paste. Eto po, sir. Aba, sir, magaling po pala kayong maghugas ng mga plato. Akala ko po kasi hindi kayo marunong mga gawaing bahay kasi anak mayaman kayo. O ano, hindi mo akalaing ang isang future billionaire CEO magaling maghugas ng pinggan, ano? Well, kahit na anak mayaman ako, marunong naman ako sa mga gawaing bahay tulad nito. Hindi naman ako pinanganak sa mundo para matulog lang, no? Naku naman, sir. Napahanga ninyo naman ako. Aba, syempre naman. Yan talaga ang gusto kong mangyari. Mayumi, tapos na ako dito. Ano, kailangan mo pa ba ng tulong dyan? Hindi na, Ate Doray. Kaya ko na po to. Ganun ba? O di sige, babalik na ako sa kusina ha. Tutulungan ko pa yung mga kasama natin doon. Sige po. Malapit na akong matapos. May napapansin akong kakaiba kay Sir Damien. Bakit kaya ganun siya sa akin? Ayokong isipin na nagkakagusto siya sa akin. Hindi mangyayari yun. Gusto lang niya akong kausap. Hindi isang tulad ko lang ang... Mayumi! Uy, sir! Nagulat naman ako sa inyo. Kanina pa po ba kayo riyan? Hindi naman. Kinakausap mo na naman ba ang sarili mo? Baka mapagkamalan kang baliw niyan. Nako, sir. Hindi po ako baliw. Teka, sir. Bakit po kayo nandito? May iuutos po ba kayo sa akin? Wala naman. May gusto lang akong itanong sa'yo. Ano po yun? Pinangarap mo bang makapag-asawa ng mayaman? Ano ba namang tanong yan, sir? Minsan ko pong pinangarap na makapag-asawa ng mayaman. Pero sa isang tulad ko, sino ba naman ang hindi mangangarap ng ganun? Dahil ba yan sa pera o sa pag-ibig? Pag-ibig po, yun po ang mahalaga sa akin. Bonus na lang po siguro kung mayaman ang mapapangasawa ko. Pero mayaman man siya o hindi, basta mahal ako at marunong magsikap, yun ang pipiliin ko. Ganun ba? Bakit ninyo po ba natanong yan sa akin, sir? What if I tell you na mahal kita? Maniniwala ka ba? Sir, huwag niyo akong biruin ng ganyan. Mukha ba akong nagbibiro? I'm serious, Mayumi. Kasi, Sir Damien, Hindi ko gagawing biro ang tungkol sa pag-ibig. Kung iniisip mo na baka pinaglalaroan lang kita, nagkakamali ka. Seryoso ako sa'yo, Mayumi. Hindi lang pagkagustong nararamdaman ko sa'yo. Pagtawanan mo man ako, pero aaminin ko sa'yo. Mahal kita, Mayumi. Sir Damien, hindi pwedeng maging tayo. Anak ka ng mga taong nagpapasweldo sa akin. Amo kita.
Masama ba mahalin kita? Walang masama doon. Kaya Mayumi, Maraming tututol sa magiging ugnayan natin kapag nagkataon. Lalo na ang mama mo. Sigurado na hindi siya papayag na ang isang katulad ko lang ang mapangasawa ng isang future CEO ng isa sa malalaking kumpanya sa Pilipinas. wala akong pakialam sa kanila. Handa kitang ipaglaban. Kahit na palayasin pa nila ako sa bahay at tanggalan ng mana, wala akong pakialam. Dahil mas mahalaga ka sa akin kaysa sa mga material na bagay na binibigay ng mama ko. Pero Sir Damien, hindi mo alam ang sinasabi mo. Kinabukasan mo ang nakasalalay rito. May isip ako. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa kahit wala ang mga magulang ko. Sir Damien, hindi ko kayang makita na tinatakwil ka ng mga magulang mo nang dahil sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko, Mayumi. Handa akong talikuran ang mga magulang ko, ang kayamanan, lahat. Dahil hindi matutumbasan ng pera o anumang bagay ang pagmamahal ko para sa'yo. Kahit na itakwil pa nila ako, wala akong pakialam. Ang mahalaga, maipaglaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Ngayon, sabihin mo lang sa akin na mahal mo ko, Mayumi. Aalis tayong dalawa. Sir Damien, Mayumi, ano? Mahal mo ba ako? Kasi kung akong tatanungin mo, hindi lang basta pagmamahal ang nararamdaman ko sa'yo, kundi sobrang pagmamahal. O ano, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. oo Sir Damien, mahal din kita. Salamat, Mayumi. Hindi kita paiiyakin. Hindi kita iiwan. May dalawang magkaibang mundong ginagalawan sina Mayumi at Damien. Pero pinaglalapit ng mga pusong ang sinasabi ay, ikaw ang mahal ko. Mahirap yata ito, pero subaybayan natin sina Damien at Mayumi kung hanggang saan sila makakarating. Kumusta na ang mahal ko? Uy, baka makita tayo ni na Ate Doray at ibang mga kasambahay. Gusto lang kitang batiin para sa unang buwan natin. May regalo ako para sa'yo. Eto, kunin mo. Ano to? Buksan mo. Sigurado ako magugustuhan mo yan. Sige, bubuksan ko na to. Teka, ano to, kwintas? Maganda ba? Oo, maganda. Teka, totoong ginto ito? Yup. Halika, tutulungan kitang isuot yan sa'yo. Damien, sa totoo lang, hindi ko akalain na bibigyan mo ko ng ganito kagandang kwintas. Ayan, naisuot ko na sa'yo. Ano naman tong palawit na ito? Nabubuksan yan. Pindutin mo yung nasa gilid niya. Teka. Naku! Magkabilaan yung litrato nating dalawa. Ang ganda talaga. Natutuwa ako kasi nagustuhan mo yung regalo ko sa'yo. Alam mo, kahit ano pa ang ibigay mo sa akin, magugustuhan ko. Ang totoo niyan, ang pagmamahal at paglalambing mo sa akin ngayong unang buwan natin, sapat na sa akin. I love you, mahal ko. Mayumi! Tapos ka na ba dyan sa ginagawa mo? Damien, si Ate Doray, baka makita niya tayo. Magkita tayo sa treehouse mamaya, ha? Sige, hintayin mo ko doon. Pinagawa ni Mama ang treehouse na to para sa akin. Dito ako madalas para mawala ang stress ko. Pero sa totoo lang, hindi ako naging masaya sa buhay ko. Kahit na nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Hanggang sa dumating ka sa buhay ko, Mayumi. Damien, Ikaw lang ang nagpapasaya at nagbibigay ng kulay sa buhay ko. Kaya makakaasa ka na
Pahahalagahan kita hanggang sa nabubuhay ako. Mayumi, please, ipangako mo sa akin na kahit kailan hindi mo ako iiwan. Kahit na ano pang mangyari. Hindi kita iiwan. Pangako. Ngayong gabi ang magiging kasama natin. Ang mga bituin na magpapakislap sa ating pagmamahalan. Mahal ko. Binigay ni Mayumi ang kanyang sarili kay Damien dahil sigurado naman siyang mahal siya nito. Pero kung nagpapadala ka lang sa damdamin mo, mabuti ba ang ibubunga nito? Diyos ko. Ano ba tong nararamdaman ko? Para akong nahihilo tapos walang tigil ang pagduwal ko. Mayumi, ayos ka lang ba? Eh, teka, parang namumutla ka. Ate Doray, pasensya na po kung medyo mabagal ang trabaho ko ngayon. Hindi po maganda ang pakiramdam ko. Para po akong nahihilo. Tapos dumuduwal ako simula kanina pang umaga. Hindi kaya buntis ka? Ano po? Yung senyales ng pagbubuntis, nakikita ko sa'yo. Ay, siya, magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Ako nang tatapos ng ginagawa mong yan. Salamat po, Ate Doray. Yaya Doray? Si Mama po? Kakaalis lang ng mama mo. Hinatid siya ng driver nating si Gusting. Ganun po ba? Yung driver na si Marco, kanina pa naghihintay sa'yo dun sa labas. Siya na maghahatid sa'yo papuntang university. Sige po, Yaya Doray. Aalis na po ako. Ay, sandali lang. May itatanong lang ako sa'yo. Maaga pa naman eh. Ano po yun? May relasyon kayo ni Mayumi. Tama ba ako? Opo. May relasyon po kami. Pero Yaya, pakiusap. Huwag niyo pong sasabihin kay Mama ha. Kapag nalaman niya ang tungkol sa amin ni Mayumi, pupwersahin niya akong makipaghiwalay sa kanya. Mahal mo ba talaga si Mayumi? Opo, Yaya Doray. Mahal na mahal ko po siya. Kaya please, isikreto niyo po kay Mama ang totoo. Damien, malakas ang kutob ko. Buntis si Mayumi. Kung anak mong dinadala niya, siguradong malaking pagsubok ang darating sa buhay ninyo. Pasensya ka na, Mayumi, kung ngayon lang tayo nagkausap. Marami kasi akong ginawa sa school eh. Pero, totoo bang buntis ka? Oo, Damien. Bumili kasi kanina si Ate Doray ng pregnancy test kit at 2 linya ang lumabas. Ibig sabihin, positive. Buntis ako. Ganun ba? Kung hindi mo ako pananagutan, handa akong tanggapin. 17 ka pa lang. Sinong may sabi sa'yong hindi kita pananagutan? Mayumi, mahal kita. Pareho nating ginawa to kaya pareho natin itong haharapin. Damien! Tulad ng sinabi ko sa'yo dati, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Handa akong humarap sa responsibilidad ko sa'yo. Sigurado ka? Oo, Mayumi. At handa akong harapin anuman ang magiging dulot ng pagmamahalan natin. Sa harap ng mga pagsubok na ito, mapanindigan kaya ni Damien si Mayumi? Damien, natatakot ako. Saka nag-aalala ako sa'yo. Sigurado na ilalayo ka ng mama mo sa akin kapag nalaman nilang ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko.
Bahala sila kung gawin nila yan. Kahit na itakwil pa niya ako, wala akong pakialam, Mayumi. Sakaling paalisin ako ni Mama, magtatanan tayo. Bubukod tayo ng tirahan. Basta ang mahalaga, magkasama pa rin tayong dalawa. Pero natatakot pa rin ako. Huwag kang matakot. Nasa tabi mo ko. Ako ang bahala sa'yo. Nandito ngayon si Mama sa guest room. Halika, pumasok na tayo. Mama, Magandang umaga po, Ma'am Mildred. Mama, may ipagtatapat po kami ni Mayumi sa inyo. Alam ko na yung ipagtatapat ninyo na may relasyon kayo. Damien, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyong dalawa na tutol ako sa relasyon ninyo. Ma, Ano ba kalokohan nito, Damien? Pinag-aaral kita. Ginagawa namin ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Ikaw ang kaisa-isa kong tagapagmana. For heaven's sake! Ikaw ang susunod na CEO ng Borisov Industries! Tapos, makikipagrelasyon ka sa ganyang klaseng babae? mahal ko po si Mayumi, Ma. Nagmamahalan po kaming dalawa. Kalokohan! At ikaw, Mayumi, ang lakas naman ng loob mong akitin ng anak ko? Bakit? Para yumaman ka? Sino ka para mahalin ang anak ko? Ano bang narating mo? Mama naman! Tumigil ka, Damien! Ikaw, Mayumi, ang kapal naman ng mukha mo. Inalagaan ko si Damien, halos hindi ko siya padapuan ng lamok. Tapos, isang hamak lang na mutsatsang itang mapapangasawa niya? Hoy! Huwag kang ambisyosa! Kahit kailan, hindi kami papayag na ikaw lang ang makakarelasyon at mapapangasawa ng anak ko! Ma'am Mildred, mahal ko po si Damien. Hindi ko siya minahal ng dahil lang sa pera. Opo, Mama. Nagkakamali kayo ng paratang kay Mayumi. Hindi siya mukhang pera. At mas lalong, hindi siya manggagamit. Maghiwalay na kayo! Mama, hindi pwede. Hindi ko siya hihiwalayan. Lalo na ngayon pang magkakaanak na kami. Pananagutan ko po ang anak namin. Ano? Hindi ko matatanggap yan! Pero Ma'am Mildred, anak po ito ni Damien. Apo ninyo. Hindi! Hindi namin apo yan! Ito ang tatandaan mo, Mayumi. Kung ito man ang isa sa mga plano mo para hututin ang kayamanan namin, hindi ka magtatagumpay! Kahit kailan, hindi namin matatanggap na maging karelasyon o asawa ng anak namin ang isang hampas lupa! Opo, maaaring hampas lupa ako. Pero wala pa rin kayong karapatan na husgahan ang buong pagkatao ko. Mamili ka, Damien! Ang babaeng yan o ako na mama mo! Mama, mahal na mahal ko po kayo. At saka hindi ko po makakalimutan yung pagmamahal na binigay niyo sa akin. Tinatanaw ko pong utang na loob yun sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat. Pero Mama, hindi ko kayang mawala si Mayumi sa akin. Mahal na mahal ko po siya. Sana naman po, hayaan niyo ako makasama si Mayumi. Lumayas kayo! Huwag na kayo magpapakita pa sa bahay na ito! Ikaw, Damien, kung ang babae niya na magpapaligaya sa'yo, bahala ka! Sumama ka sa kanya. Pero magkalimutan na tayo. Wala ka nang mapapala sa akin. Tatanggalan kita ng mana. At kahit kailan, huwag kang hihingi ng tulong sa amin! Sige po. Kung yan ang desisyon ninyo, aalis na po kami ni Mayumi. Aray! Asakit na naman ang dibdib ko. Damien, ano nangyayari sa'yo? Masakit ba ang dibdib mo? Hindi. Halika na, Mayumi. Aalis na tayo. Damien, buo ba talaga ang desisyon mong panagutan ng anak ko? Opo, Sir Kujaro. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Pero 17 ka pa lang. Sa tingin mo handa ka nang bumuo ng isang pamilya? Kakayanin ko po. Kahit na sa tingin ng iba bata pa ako, handa po akong harapin ang responsibilidad sa anak ninyo.
Gagawin ko po ang lahat para mabigyan si Mayumi ng magandang buhay. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ako tututol sa inyo ng anak ko. Basta ipangako mo lang sa akin na handa mong panindigan ang mga sinabi mo sa harapan ko. Makakaasa po kayo, sir. Sa tulong ng mga katribo natin at ni Damien, pinagtulungan naming tapusin ang magiging bahay ninyong dalawa. Maganda po, Itay. At saka malaki. Pwedeng-pwede po ito sa amin ni Damien. Buti naman at nagustuhan mo, mahal ko. Alam mo bang napagod kami sa paggawa ng bahay natin? Ano, Damien? Makakaya mo bang tumira sa ganyang klase ng tirahan? Alam kong nasanay ka sa malaki at simentadong bahay. Huwag po kayong mag-alala, Tay Kojaro. Sanay po akong tumira sa ganitong bahay. Ang totoo po niyan, Itay, may treehouse si Damien. Parang ganito rin po ang itsura. At saka, ang importante lang naman po sa akin, makasama ko ang anak ninyo at ang magiging anak namin. Kung ganun, ayos na. Ang susunod nating aasikasuhin ay ang kasal ninyong dalawa alinsunod sa tradisyon ng mga Aita. At kapag nasa tamang edad ka na, Damien, tutulungan kitang asikasuhin ang kasal nyo sa West. Salamat po, Tay Kojaro. Maraming salamat po sa lahat ng mga ginagawa niyo para sa amin ni Mayumi. Anak na rin ang turing ko sa'yo. Sadyang ibang-iba ang buhay na kinalakhan ni Mayumi sa marangyang pamumuhay na nakagisna naman ni Damien. Kay Mayumi ay madali ang mag-adjust. Pero kay Damien ay ang hirap nito mula sa bilyonaryong pamumuhay papunta sa ordinaryong buhay. Alam mo, Damien, masaya ako ngayon. Kasi sa wakas magkasama na tayo. Ako rin naman, mahal ko. Masayang masaya ako. Tingnan mo ang mga mata ko. Halata ba? Oo nga. Halatang halata na masaya ka. Halika. Pakis nga sa mahal ko. Kumusta naman ang baby natin? Okay naman, mahal. May pinaglilihian akong pagkain. Ano naman yun? Para mabili ko para sa'yo. Naglilihi ako sa bayabas eh. Ganun ba? Oo, sige. Bibili ako ng maraming bayabas bukas ng umaga sa bayan. Uy, teka. Baka maubos yung perang naipon mo. Ano naman kung maubos? Huwag kang mag-alala. Bukas naman magkakatrabaho na ako eh. Talaga, Damien? Aba, magandang balita yan ah. Ano naman ang trabaho mo? Kanina, kinausap ako ni Mang Matias kung kaya ko raw na magtrabaho sa construction. Sabi ko kaya ko. Kaya ayun, bukas isasama niya ako dun sa foreman para makapagsimula na ako. Pero kaya mo ba? Kasi mahirap ang trabaho sa construction. Wala ka pa kasing karanasan. Don't worry. Madali lang naman akong matuto. At saka, kakayanin ko ang trabaho. Kahit na mabigat pa yan, basta para sa'yo at sa magiging anak natin. At saka, nangako naman si Mang Matias na tuturuan niya ako eh. Ganun ba? Mag-ingat ka ha. Mag-iingat ako, Mayumi. Pangako. Oh, hindi ka mapakali riyan, Mayumi. Nag-aalala lang po kasi ako kay Damien, Tay. Ano bang alam nun sa construction? Hindi ko nga po nakitang humawak yun ng pako at martilyo. Huwag kang mag-alala, anak. Nakita ko naman kung paano magtrabaho yung asawa mo eh. Masipag siya at madaling matuto.
Mabilis siyang nakakatapos ng mga gawain sa construction. Talaga po ba, Tay? Maswerte ka anak kasi masipag na bata yang si Damien. Kakayanin niya ang lahat para sa inyong dalawa. Damien, mahal ko. Pasok ka. Kanina pa kita hinihintay. Halika nga. Pakis muna sa mahal ko. Tama-tama. Marami akong dalang pagkain ngayon. Meron din ako ng paborito mong prutas, oh. Ayan, bayabas. Naku, salamat, mahal. Teka, isasara ko lang sandali itong pinto. Bumili na rin pala ako ng gas para sa gasera natin. Para hindi na tayo nangangapa sa gabi. Bumili na rin ako ng batteries para sa kaisa-isang libangan natin. Ang radyo. Makakarinig ka na ulit ng mga drama sa radyo. Sana magkaroon na ng ilaw sa lugar natin. Sana nga. Malaki ang magagawa ng kuryente sa buhay ng mga taga rito. Nga pala, bakit parang ang dami mong binili? Malaki ang kinita ko ngayon sa construction kasi nag-overtime ako. Kumusta ka naman? Yung baby natin. Heto, ayos naman kami ni baby. Sumisipa-sipa na nga siya sa tiyan ko eh. Mukhang maliksi, parang tatay niya. Teka, ano ba yung mga dala mong pagkain? Teka. Heto. Barbecue, chop suey, at saka itong lomi. Binili ko yan sa bayan. Naku, ang sasarap naman. Kumusta naman ang trabaho mo ngayon? Maayos naman. Alam mo, tuwang-tuwa sa akin yung foreman. Kasi sa 6 na buwan kong pagiging construction worker biyasang-biyasa na raw ako. Kahit na nakabilad kami sa araw, eto, matibay pa rin daw ako. At ang sabi pa niya, pulido raw ang gawa ko. Kaya yun, may 50 pesos siyang bonus sa akin. Damien, Oh, bakit na naman, mahal ko? ang bigat kasi sa dibdib ko. Kasi simula nang magtrabaho ka sa construction ang laki na ng pinagbago mo. Yung dating anak mayaman na nag-aaral sa Ateneo nangingitim na ngayon dahil sa nasunog ang balat sa kabibilad sa araw. Teka, patingin nga ng mga kamay mo. Oh, tingnan mo. Dati malalambot ang mga kamay mo. Ngayon, puro kalyot sugat na. Patawarin mo ko, Damien, kung naghihirap ka dahil sa akin. Ayan ka na naman Sinisisi mo na naman ang sarili mo. Ay naku, Mayumi. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo to. Wala kang kasalanan. Pinili ko ang buhay na ganito dahil mas mahalaga ka sa akin. Aanhin ko naman ang maging future CEO ng kumpanya. Kung wala naman ang taong mahal ko sa tabi ko, di ba? Hindi ba nagsumpaan tayo? Na tayo pa rin ang magsasama sa hirap man o sa ginhawa? Hindi kayang tumbasan ng kayamanan o anumang bagay ang kasiyahang nararamdaman ko sa tuwing kasama kita, Mayumi. Kung nahihirapan man tayo ngayon, ginagawa ko naman ang lahat para makaahon tayo. May awa ang Diyos sa atin. Nakikita ko naman ang lahat ng sakripisyo mo at nagpapasalamat ako roon, Damien. Mayumi. Ikaw ang nagpapalakas ng loob ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ngayon. Dahil sa'yo, nagkakaroon ako ng pag-asa. Alam mo ba, kahit na maraming problema ang dumaraan sa buhay natin, parang nawawala sa tuwing nakikita kita. Ang mga mata mo, ang mga ngiti mo, ang mga haplos mo, parang may dalang himala. Damien, akala ko ipinanganak na akong malos dahil sa hirap na dinanas ko noon. Pero nung dumating ka sa buhay ko, nalaman ko na hindi pa pala ako pinababayaan ng Diyos. Naswerte ko pa nga pala dahil ibinigay ka sa akin bilang asawa ko. Salamat, Damien. Salamat sa lahat. Ay, ano ba yan?
Nag-iiyakan na naman tayo. Dapat di ba masaya tayo ngayon? Tama ka, mahal ko. Ako na ang pupunas ng mga luha mo. Ang ganda talaga ng mga mata ng asawa ko. Ikaw rin naman, ang ganda-ganda rin ang mata mo. Kumikirot na naman ang dibdib ko. Mayumi! Damien! Damien! Diyos ko po! Anong nangyari sa'yo? Damien! Gumising ka! Damien! Tulong! Tulong! Dok, kumusta na po ang asawa ko? Mrs., tatapatin ko na kayo. Delikado ang lagay ng asawa ninyo ngayon. Ano po ba ang sakit niya? May sakit sa puso ang pasyente. Malala na. Kailangan siyang maagapan sa lalong madaling panahon. Ano po ang kailangan ng asawa ko para magamot ang sakit niya? Naku, Mrs., sinasabi ko na sa inyo, hindi basta-basta ang sakit ng asawa ninyo. Nangangailangan siya ng operasyon at siyempre mga gamot. Malaking halaga ang kinakailangan ninyo para maoperahan siya. At tatapatin ko na kayo, hindi sapat ang pasilidad ng ospital na ito para sa kinakailangang operasyon. Hindi rin sapat ang pasilidad ng ibang mga ospital dito sa Pilipinas. Kaya most likely, sa ospital sa ibang bansa na may kapasidad na gamutin ang mga ganitong klase ng sakit. Ganun po ba? Diyos ko po. Paging Dr. Cruz, please proceed to the emergency room. Paging Dr. Cruz, please proceed to the emergency room. Mrs., pinapatawag lang ako sandali, ha? Maiwan ko na muna kayo. Sige po, Dok. Salamat po. Damien. Handa akong isuko ang lahat. Kahit natapakan pa ang buo kong pagkatao. Mailigtas ka lang. Mahal na mahal kita. Magandang hapon po. Pwede po bang makausap si Mrs. Mildred Tantoko Borasov? May appointment po ba kayo sa kanya? Wala. Pero emergency po kasi. Sabihin niyo po. Ako si Mayumi. Asawa ng anak niya. Sige po, sasabihin ko po sa kanya. Maupo muna kayo. Salamat po. Diyos ko. Sana bigyan niyo po ako ng lakas na harapin siya. Miss Mayumi, sabi ni Ma'am Mildred, pasok na raw po kayo. Salamat. Anong masamang hangin na nagdala sa'yo rito? Magandang hapon po, Ma'am Mildred. O ano naman ang maganda sa hapon? Aber? By the way, mahal ang pagkakabili ko sa upuan na yan. Kaya hindi ko hahayaan na basta na lang uupo ang isang hampas lupa dyan. Ano bang pinunta mo rito? Pasensya na po kayo sa abala. Pero meron kayong dapat na malaman. May sakit po si Damien. Wala na kasi ako ibang malapitan maliban sa inyo. Nasa ospital po siya ngayon. Ano? Anong nangyari sa anak ko? May sakit po sa puso si Damien. Malala na raw po. Kailangan daw siyang dalhin sa ibang bansa para maoperahan. Oh my God! Saan ospital siya dinala?
Nasa St. Dominic Savio Medical Center po siya dinala. Alang-alang sa kaligtasan ng anak ko, I will arrange his papers immediately para maoperahan siya sa ibang bansa. For now, ipapatransfer ko siya sa high-class na hospital. Salamat po, Ma'am Mildred. Huwag kang magpasalamat sa akin, okay? Ginagawa ko to dahil sa anak ko. At saka, may kapalit ang pagtulong ko. Gusto mong malaman kung ano yon? Sige po. Kahit ano po gagawin ko, mailigtas lang po ang asawa ko. Makipaghiwalay ka na sa anak ko. Yon ang gagawin mo. Ano po? Pero... Akala ko ba gagawin mo lahat para kay Damien? Akala ko ba mahal mo siya? Kung talagang mahal mo siya, hiwalayan mo na siya. Bakit? Malas ka kasi sa buhay ng anak ko. Simula nang dumating ka sa buhay ni Damien, nasira na ng tuluyan ang buhay niya. So kung mahal mo talaga si Damien, mas nanaisin mo mapabuti ang buhay niya, hindi ba? Mahal ko po si Damien. Mahal? Mahal pala. Pero anong nangyari? Puro kamalasan. Maraming babae ang mas karapat-dapat para sa anak ko. Alam mo, bago ka dumating sa buhay ni Damien, ang pinapangarap ko mapangasawa niya ay si Thalassa Mori. Thalassa Mori? Yung anak po ni President Roswell Mori? Oh! Nakikita ko nga rin sa batang yon na magiging president rin siya katulad ng mama niya. Biruin mo, kung si Thalassa lang ang pinili ni Damien, edi sana, bukod sa future CEO na siya ng multi-billion-dollar company naming Borisov Industries, magiging future first gentleman din siya. Kaya ang laki ng panghihinayang ko na ikaw ang pinili ng anak ko. Ma'am Mildred. Pag-isipan mong mabuti, Mayumi. Kung ayaw mo, sige. Hahayaan ko na mamatay ang anak ko. Tutal naman, itinuring ko na siyang patay simula nung sumama siya sa'yo. Ano? Gugustuhin mo bang mamatay si Damien sa piling mo? O makita mo siyang buhay? Opo, payag na ako. Makikipaghiwalay na ako sa anak ninyo. Dapat lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagalawin ang bata dyan sa tiyan mo. Wala akong interes dyan. Ang gusto ko lang, maibalik ang anak ko sa amin. Ma'am Mildred, kung pwede po sana, bago ako makipaghiwalay, sana payagan ninyo po akong makapagpaalam kay Damien. Yun lang ba? Sige. Madali akong kausap. Pero sulitin mo na ang pagkakataon dahil hindi ko na ibibigay sa'yo si Damien kahit kailan. Gusting, diyan mo na lang ilagay sa likod ng sasakyan yung mga bagahe. Yuling, Abner, kayo na ang umalalay kay Damien papasok ng kotse. Papasok na ako sa loob. Mayumi, sumama ka sa akin. Please. Hindi pwede, Damien. Amerika ang pupuntahan ninyo. Hindi ko kasi kaya mawala ka sa akin. Hindi naman ako mawawala. Sandali lang naman tayo maghihiwalay dahil alam mo naman, kailangan mong maoperahan. Pero magtatagal ako doon sa Amerika. Mamimiss kita. At saka, malapit ka ng mga anak. Gusto kong makita ang first baby natin. Huwag kang mag-alala, mahal ko. At aalagaan kong mabuti ang anak natin habang wala ka. Damien, magpagaling ka, ha? Lakasan mo ang loob mo. Paano ko lalakasan ang loob ko? Eh wala ka sa tabi ko. Alam mo namang ikaw lang ang nagpapalakas ng loob ko, di ba? Huwag kang mag-alala, Damien. Sisikapin kong magkaroon tayo ng komunikasyon habang nasa Amerika ka. Alam mo ba, marunong na akong mag-Facebook. Tinuruan ako ni Yoling. Kaya pwede pa rin tayong magkamustahan. Talaga? I-add mo ako sa Facebook account mo. Pagdating ko sa Amerika, babalitaan kita kaagad. Sige, mahal ko.
Mayumi, akin ang mga kamay mo. Tumingin ka sa mga mata ko. Oo, eto na ang kamay ko. Bakit? Mayumi, ano man ang mangyari sa akin, tandaan mo, ikaw lang ang mamahalin ko. Nangangako ako sa'yo. Matapos lang tong operasyon ko, babalik ako ng Pilipinas at magsasama tayo ulit bilang isang pamilya. Mahal na mahal din kita, Damien. Panghahawakan ko yung pangako mo sa akin. Hihintayin ka namin ng anak mo. Ano ba yan? Bilisan nga ninyo mag-usap dyan. Tama na yung mga drama-drama. Si Mama talaga. Kahit kailan, panira ng moment. Sige na, Damien. Baka maiwan kayo ng flight ninyo. Ano ba? Malilate na tayo sa flight natin. Marco, Doray, alalayan nyo nga pumasok si Damien. Sige na, Mayumi. Aalis na ako. Damien, tayo na. Sandali lang, Yaya Doray. Mayumi, payakap muna. Damien! Tutuparin ko ang mga pangako ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Mayumi. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam, Damien. Hindi kita makakalimutan. Wala naman talagang pagpipilian si Mayumi kung hindi ang sumunod sa kagustuhan ni Mildred para patuloy na mabuhay si Damien. Nandito na tayo sa bago nating rest house sa Amerika. What do you think, anak? Kailan po ba tayo uuwi ng Pilipinas, Ma? Baka hindi ka na umuwi ng Pilipinas. Ano? Hindi po, Ma. Kailangan ko umuwi. Naghihintay sa akin si Mayumi. At siguradong kasama niya ng anak namin. Wala ka nang hihintayin doon, anak. Anong ibig niyo sabihin, Ma? Kinalimutan ka na ni Mayumi. Nagpakasal na siya sa ibang lalaki, kamakailan lang. Ano? Ma, hindi po ako naniniwala sa inyo. Etong ebidensya, anak, oh. Tingnan mo tong mga litratong pinadala sa akin ni Doray. Hindi pwede to. No, Ma. Siguro Photoshop lang ang mga to. Hindi kita lolokohin. Talaga nagpakasal na si Mayumi sa ibang lalaki. Sa isang kapwa niya, Ita, na nagngangalang Balan. Nagpakasal sila mismo sa huwes. Ma, Sinabi ko na sa'yo, anak, hindi si Mayumi ang nararapat na babae para sa'yo. Pinirahan ka lang niya. At nang wala na siyang mapala sa'yo, ayan, nagpakasal na siya sa ibang lalaki para may susuporta sa anak niya. gusto ko siya makausap. Para ano pa? Ma! At saka, hindi na siya nagparamdam sa'yo na mahigit 6 na buwan. Diba? Ibig sabihin lang nun, ayaw na niya sa'yo. Hindi ka na niya kailangan sa buhay niya. Ma! Damien, anak, hayaan mo na siyang maging masaya sa buhay niya. At ikaw, subukan mong bumangon ulit. Maniwala ka sa akin, mahahanap mo rin ang totoong kasiyahan mo sa piling ng tamang babae. Mayumi, anong ginagawa mo rito sa labas ng bahay ninyo? Tulog na ba ang asawa at anak mo? Opo, tulog na po sila. Bakit malungkot ka, anak? Hindi ka ba masaya na kasama mo ang pamilya mo? Itay, hindi ko pa rin po makalimutan si Damien. Anak, alam kong mahal mo pa rin siya. Pero kailangan mo na siyang kalimutan. Mahal na mahal ka ni Balan. Alam kong siyang nararapat na lalaki para sa'yo. Kita mo naman ang ginagawa niya sa inyo ng anak mo. Nakikita ko naman po yung ginagawa niya para sa amin ni Luntian. Pero Itay, hindi ko pa rin maiwasan na hindi isipin si Damien. Alam niyo naman po kung gaano niya ako kamahal. Tapos ganun lang ang ginawa ko sa kanya. Pumayag akong ipakasal ninyo ako kay Balan.
Mayumi, makinig ka sa akin. Si Damien, parte lamang ng nakaraan mo. May asawa ka na at mahal na mahal ka ni Balan. Pakiusap, anak. Pakawalan mo na si Damien at maging masaya ka na sa iyong bagong buhay. Parehong nagsimula ng bagong buhay sina Damien at Mayumi pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Labing 3 taon na ang lumipas, Damien. Nasaktan ka sa pag-ibig, muling bumangon, nagbalik sa pag-aaral, nakapagtapos. At ngayon, isa ka ng bilyonaryo at CEO ng Borisov Industries. Ang layo na ng narating mo. Pero ito pa rin ako. Malungkot at patuloy na nagmamahal kay Mayumi. Mahal mo pa rin pala siya hanggang ngayon. Pero mukhang masaya na siya sa kanyang buhay. Balita ko, bukod sa anak naming siluntian may 4 na anak na siya kay Balan. Oo, masaya na siya sa kanyang buhay. Mr. Borisov. Ayan na si June, Damien. Ano nang balita? Natanggap ba ng buong sapang buhaya yung mga unit ang generator na dinonate ko? Opo. Tuwang-tuwa nga po sila kasi magkakaroon na sila ng kuryente sa bahay nila. Nagtanong ba sila kung sino ang donor ng mga generator? Yung pinuno po ng tribo na si Kudyaro. Opo, tinanong niya. Pero tulad ng napag-usapan natin, hindi ko po sinabi sa kanya na kayo ang nag-donate. Good. Siya nga pala, June. Eto, tanggapin mo. Bayad ko yan sa serbisyo mo ngayong araw. Naku, salamat po Mr. Borisov. Malaking bagay ito sa pamilya ko. Sige po, mauuna na ako. Sige, June. Mag-iingat ka. Sigurado ka bang wala ka ng balak pang magpakita kay Mayumi? Para ano pa, Yaya Dore? Mas mabuting huwag niya na lang akong makita. Gusting. Tara, umalis na tayo dito. Mayumi, may generator na tayo sa labas. Oo, pero pinatay ko muna kasi medyo maingay. Pero buti na lang kasama rin sa ibinigay sa atin itong rechargeable lamp. Kaya maliwanag ngayon ang buong bahay. Ayos! Napansin ko halos lahat dito sa sapang buhaya na bigyan. Sino raw ang donor? Sabi ni June ayaw raw magpakilala. Pero hanga nga ako kasi lahat ng bahay nabigyan ng generator at rechargeable lamp. Siguro, mayamang-mayaman yung nag-donate niyan. Ay, pasensya ka na kung ginabi ako ng uwi Nag-overtime kasi ako sa factory Eto, bumili ako ng pagkain natin. Para bukas to. At meron din akong sorpresa para sa'yo. Talaga? Ano? Eto, binili kita ng bagong radyo. Salamat! Masaya ako kasi natutunan mo na rin akong mahalin. Biruin mo, halos 13 taon akong naghintay para lang mahalin mo ako. Basta palagi mong tatandaan, Balan. Masaya ako at labis na nagpapasalamat sa Diyos dahil ikaw ay naging asawa ko. Anyway, tumawag nga pala sa akin ng papa mo kanina. He said na plano niya magbakasyon dito sa Pilipinas kasama natin. Okay naman po bang pamilya niya? Yes, iho. At saka siya lang naman ang pupunta rito. That's nice. Excited na akong makasama ulit si Papa. Tinatanong pala niya sa akin kung kailan mo raw balak na mag-asawa. Gusto na raw niya magkaroon ng apo mula sa'yo. Wala na po sa plano ko ang mag-asawa. Siguro, magko-concentrate na lang po ako sa pagpapatakbo ng business natin at sa social works ko. Pero anak, 30 ka na. Kailangan mo magkaroon ng sariling pamilya. Minsan na po akong nasaktan dahil dyan. Ayoko nang maulit yon, Ma. Baka bumalik pa yung dati kong sakit Ay, Damien. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko mahal mo pa rin si Mayumi. Ma. Anak, I'm sorry kasi ako ang dahilan kaya ka malungkot. I'm sorry kung pinigilan ko ang pag-iibigan ninyo noon. At saka, may aaminin ako sa'yo. Pero sana,
Huwag ka magalit sa akin, ha? Bakit? Ano po yun? Ako ang dahilan kaya nagkahiwalay kayo ni Mayumi. Sa totoo lang, hindi kanya gustong iwan. Handa niyang ipaglaban ang pagmamahalan ninyong dalawa. Pero nung nalagay sa panganib ang buhay mo, humingi siya ng tulong sa akin para iligtas ka. Oo, tumulong ako. Pero humingi ako ng kapalit kay Mayumi. Ang makipaghiwalay siya sa'yo. Pumayag siya sa gusto ko. Dahil alam niyang buhay mo naman ang maisasalba niya eh. Yung pagpapakasal ni Mayumi kay Balan, ako ang nag-initiate nun. Binayaran ko si Balan para pakasalan si Mayumi. Nang sa ganon, makalimutan ka na niya ng tuluyan. I'm so sorry, anak. Sana mapatawad mo ko sa kasalanan ko sa inyo ni Mayumi. Pinagsisisihan ko na yon dahil nasasaktan ako kapag nakikita kitang malungkot palagi. Anak, bumalik ka dito! Damien! Diyos ko, ano tong nagawa ko sa anak ko? Bakit kaya ako nag-aalala ng ganito? Ang tagal namang umuwi ni Balan. Ay, nasaan na kaya siya? Mayumi, anak! Buksan mo to, dali! Nandiyan na po, Itay. Mayumi, ang asawa mo! Na-aksidente sa trabaho kanina! Patay na ang asawa mo! Ano? Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Mr. Burasov. Dead on arrival si Balan matapos siyang maaksidente sa factory. Ayun, hindi matanggap ni Mayumi na wala na ang asawa niya. Naaawa nga ako sa kanya kasi magdamag talaga siyang umiiyak. Sige, Jun. Salamat sa balita. Tatawagan na lang ulit kita bukas, ha? Bakit, Damien? Masamang balita? Patay na si Balan. Yaya Doray, alam kong masakit sa kanya ang pagkawala ng asawa niya. Kailangan niya ng makakaramay. Anong klaseng tulong ang gusto mong ipaabot sa kanya? Magpapakita na ako kay Mayumi. Personal ako makikiramay sa nangyari sa asawa niya. Balan! Bakit kinailangan mong mawala? Kung kailan natutunan na kitang mahalin? Bakit kailangan mangyari to sa'yo? Bakit? Mayumi, Itay! malalampasan niyo rin tong pagsubok na ito. Ito na siguro ang karma sa mga kasalanan ginawa ko kay Damien noon. Wala kang kasalanan sa akin, Mayumi. Damien! Diyos ko! Nagbalik ka! Alam ko na ang totoo. Lalo na yung kasunduan niyo ni Mama noon. Wala na yun sa akin. Damien! Hindi ako galit sa'yo. Tanggapin mo ang taus-puso kong pakikiramay sa pagkawala ng asawa mo. At huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayong makabangon ng mga anak mo. Isang bilyonaryong puso ang hindi natutong magmahal sa ibang babae. Tanging si Mayumi lamang ang laman ng puso ni Damien. Magkape ka muna, Damien. Salamat, Mayumi. Samahan mo ako rito. Sige.
Siya nga pala, anong masasabi mo ngayong nakita mo na ang anak mong siluntian? Masaya. Kamukha ko kasi yung anak ko. Sayang at hindi ko siya makakausap ngayon. Kasi tulog na siya eh. At saka, hindi niya siguro alam ang tungkol sa akin. Nagkakamali ka. Bata pa lang siya, sinabi ko na sa kanya na ikaw ang kanyang ama. Madalas kong ipakita sa kanya yung mga picture mo na nasa akin. Talaga? Ang totoo niyan, matagal ka na niyang gustong makita. Lalo na't ngayong 13 anyos na siya. Kumusta ka na pala? Matagal din akong walang balita sa'yo. Ayun. After ng operasyon ko sa puso, nagpatuloy ako sa pag-aaral sa Amerika. Sa awa ng Diyos, nakatapos din. Then, tumira ako ng ilang taon sa Russia kasama sina Papa, pati na yung second family niya. Then, nung isang taon lang, tinake over ko na yung pamamahala sa Borisov Industries. Isa ka na palang billionaire CEO. Hindi kita nakalimutan, Mayumi. Kahit na nakarating sa akin na nagpakasal ka na sa ibang lalaki, patuloy akong nakikibalita sa'yo sa pamamagitan ni June. Ha? Ibig sabihin, sa'yo galing yung mga tulong na inaabot sa amin ni June? Oo. Kasama na yung mga generator at rechargeable lamps sa buong Sapang Buhaya. Kaya pala, nagtataka kami ni Itay kung sino yung taong may mabuting puso na alalang-alala sa tribo namin. Ikaw pala yun. Pati yung perang inaabot ni June para makapag-aral yung 5 anak mo. Sa akin din yun galing. Damien, Gusto ko lang na makita ko kayong maganda ang buhay kahit na wala ako sa iyo. ang dami mo palang nagawa para sa amin. Ang buong akala ko, tinalikuran mo na ako. Hindi ko magagawang talikuran ka. Kasi may iniwan akong pangako sa iyo noon. Tinupad ko yun, Mayumi. O anak, malungkot ka yata. Iniisip ko lang po si Damien. Mahal mo pa ba siya? Ang buong akala ko, nakalimutan ko na siya. Pero nagkamali po ako, Itay. Hindi na wala ang pagmamahal ko kay Damien. Eh ano na ang plano mo ngayon, anak? Naririto lang po ako at naghihintay. Maraming nangyari, oo. Pero ang mga puso namin ang siyang magpapasya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Naririto ka at kasama ko. Sobrang namiss ko tong bahay natin. At saka yung buhay sa tribo. Ang tanong, makakaya mo pa rin ba kayang mamuhay ng simple? Oo naman. Kayang-kaya ko pa rin basta kasama kita. Mayumi, tatanggapin mo pa ba ako bilang legal mong asawa? So, anong sagot mo? Pakakasalan mo ba ako? Handa mo ba akong makasama habang buhay? Pakakasalan kita at handa akong maging asawa mo ulit. Pero ibig sabihin ba niyan, dito pa rin tayo titira? Ikaw, ano bang gusto mo? Gusto ko, dito pa rin sa kinalakhan kong lugar sa Sapang Buhaya. Kahit walang kuryente, okay lang. Basta kasama kita. Kung yan ang gusto mo, sasama ako sa'yo. Dito na rin ako titira. Pero paano yung kumpanya mo? Sino magmamanage nun? Don't worry. Ipapasa ko ang CEO position sa pinsan kong si Raymond. Ganon? Eh, hindi ka na CEO niyan? Oo. Pero bilyonaryo pa rin naman ako. At saka, ako pa rin ang major stockholder ng Borisov Industries. Mayumi, handa akong talikuran ng pagiging CEO. Basta para sa'yo. At sa anak natin. Pati na rin sa mga anak niyo ni Balan. Salamat, Damien. Kasi tinanggap mo yung mga anak ko kay Balan. Mahal na mahal ko kasi kayo.
Mayumi, gusto kong matulog na yakap-yakap kita buong gabi. At sa marami pang gabing darating sa akin, ako na lang ang yayakap sa'yo. Ngayong gabi, bukas o kahit habang buhay pa. Mahal kita, Damien. Bilyonaryo ka man, maghihintay ang puso mo sa babaeng mahal mo. Tulad ni Damien, na hinintay ang pagbabalik ni Mayumi sa kanyang buhay. Mayaman man o mahirap, ay may karapatang magmahal at mahalin. Pagkalipas ng maraming taon sa buhay ni Mayumi, idinating pa rin sa kanya ang bilyonaryong puso ni Damien na walang ibang hinihintay kung hindi ang pagbabalik nito sa kanyang puso. Ang sarap lang na kayo pa rin ang pagtagpuin ng tadhana sa kabila ng maraming pangyayaring naganap sa inyong buhay. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito, ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses, Auntie. Binosesan ang ating si Mayumi, isang katutubo na siyang umakit sa puso ng bilyonaryong si Damien. Ivan Uy, siyang nagboses kay Damien na hindi natinag ang puso sa paghihintay kay Mayumi. At si Balan Kudyaro, si Teng Masilongan, ang nagboses naman kay Mildred, kay Doray at sa isang sekretarya. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Chris Senga, ang direktor na si Lucy Quinto, ang inyo pong lingkod, ang ating technician si Federico Fabian, ang naglapat ng ating live, music, editor at mixer na sina Lay at Kay Padlan, coordinator na si Christy Interno, at ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po, mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.